ebanghelyo natin ngayon ay ang huling pagbasa mula sa sulat ni San Lucas para sa taong ito, sapagkat ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagkahari ni Kristo. Maririnig natin kung paano siya kinutya at inalipusta, ngunit mas tumingkad ang tunay na pagkakakilanlan kay Jesus bilang tunay na hari. Hindi nila nauunawaan ang ibig sabihin ng pagkahari ni Jesus, kaya't siya'y kanilang nilibak, pinagtawanan, hinatulan at pinarusahan ng pagkapako sa krus. Ngunit kahit na ganoon ang sinapit ni Jesus, nanatili pa din ang kanyang dignidad bilang inosenteng hari mula sa krus. Kinilala ito ng mga taong tahimik na minamasdan siya sa krus at ng isang magnanakaw na nasa kanyang tabi. Pinatawad ni Jesus ang kanyang mga kasalanan at inimbitahang makapasok sa kanyang kaharian. At sinabi pa nito, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso." Sinasabi ng katisismo ng Iglesia Katolika, si Kristo na Hari at Panginoon ng sanlibutan at tagapaglingkod ng lahat. Hindi siya naparito upang paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Para sa Kristiyano, ang maglingkod ay paghahari, lalo na sa mga dukha at nagdurusa, sa kinakikitaan ng larawan ng kanyang tagapagligtas na dukha at nagdurusa. Inilalarawan sa atin ni Jesus kung ano ang isang tunay na hari. Hindi ito isang pribilehiyo na nakukuha ng isang tao upang magkaroon ng kapangyarihang manakop, mag-utos at magawa kung anong gusto niyang gawin. Ang paghahari ay katumbas ng paglilingkod at pagbibigay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng marami. Handa niyang ibigay ang sarili niyang buhay upang mabuhay ng maayos ang kanyang mga pinaglilingkuran. Handa siyang labanan ang lahat ng uri ng pang-aapi. Si Jesus bilang ating hari ay nakibaka laban sa lahat ng uri ng pang-aapi upang maisakatuparan ang paghahari ng Diyos sa paraang hindi marahas. Inaanyayahan niya tayo mula sa krus upang ipagpatuloy ang kanyang pakikibaka. Huwag takasan ng pagdurusa, maging mahabagin sa mga kapwang nagdurusa at gugulin ang ating buhay upang bumuo ng isang komunidad na binuo sa katarungan at pagkakasundo. Sa panahon ngayon, napakarami na ang naghahari-harian at gusto pang maging hari. Sino ba ang hinahayaan mong naghahari sa iyong puso? Paano mo tatanggapin ang hamon ni Jesus na ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng kanyang kaharian? Una, maghanap at maglaan ng oras na makapaglingkod sa mga taong higit na nangangailangan. Turuan ang sarili na magkaroon ng pakialam sa kapwa, lalo na sa kapitbahayan. Ikalawa, maging bukas sa pakikipag-ugnayan sa kapwa nang hindi namimili kung sino ang kaharap o kakausapin. Ikatlo, huwag maging mapanghusga sa kapwa. Bagkus ay maging larawan ng pag-asa at inspirasyon sa mga desperado na sa buhay at mga nangungulila. Ikaapat, maging malaya at bukas sa pagbibigay ng komplementaryo sa mga munting bagay na naaabot o nakakamit na tagumpay ng kapwa upang mahikayat pa silang maging mahusay. At ikalima, maging huwaran ng tapat na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng tuntunin ng isang Kristiyano.